Ang videong ito ay mag-e-expose ng mga pamemeke ng mga scientist. Matagal na pala tayong niloloko ng NASA. Ang ilan sa mga pinapakita nilang video na nasa space daw sila ay edit lang pala. Maniniwala ba kayo na nasa space ang ganito katigas na buhok? Ano-ano ang mga ebidensyang kumakalat sa internet na namimeke lang ang mga scientist na ito? At bakit nila ito ginagawa? Mga kasinungalingan ng NASA, yan ang ating aalamin. Nakapagtala ako ng 12 ebidensya, mga videos at mga litrato na palabas lang pala ang lahat. May mga inedit at may mga naaktuhan pang napigtasang tali. Bibilisan lang natin para mapanood nyo lahat. Una, satellite with head. Inere nila itong video na ito sa publiko pero hindi nila napansing hindi nila na-edit ng maayos. Sinabi nilang kuha daw ito sa space habang inilalabas ang isa sa kanilang mga satellites. Pero bakit may ulo? Sa space nga ba ito o sa studio? Maraming mga Amerikano ang nagalit sa videong ito dahil alam ng lahat na malaki ang nakalaang budget ng gobyerno para sa mga satellites at proyekto ng NASA. O akala nyo sa Pilipinas lang may magnanakaw At itong ulo na ito, ba't to nandito? Kasama ba ito sa binayaran? Ikalawa, American flag. Kitang-kita sa videong ito na may stick lang na nakapahalang para talagang masabing nasa buwan sila. Gumalaw pa nga ng bahagya ang watawat na parang may hangin. Ikatlo, fake footprint. Ito ang opisyal na first footprint on the moon. Kitang-kita na may mga linya ang bakas, pero nang imbestigahan ang suot nilang spacesuit ay flat lang pala ang kanilang mga sapatos. Paanong mangyayaring magkakaguhit ng ganyan ang footprint sa buwan? Ika-4, fake lights. Ito ang litrato ng astronaut sa buwan. Nang aralin ng mga eksperto ang kuhang ito ay malabong galing daw sa araw ang liwanag na nandito. Nabisto ito dahil sa anggulo ng anino. Ayon sa kalkulasyon ay galing lang sa artificial light ang isang ito na nasa malapit at napakalabong galing sa araw. Ika-5, fake moon landing. Ang kuhang ito ay unang paglapag ng Apollo 11 sa buwan. Touchdown pa lang ito pero ang nakapagtataka, bakit may camera na sa buwan? Sino ang kumuha ng footage na ito? Ganon din ang pauwi sa Earth. Pabalik na sa Earth ang isang ito pero nakuhaan pa rin siya ng video gayong wala namang naiwang camera sa buwan. Baka drone ng Team Itik. Ika-6, Van Allen Belts. Ito ang area sa labas ng Earth na talagang delikado dahil mataas ang radiation. Kapag lumabas ka sa lower Earth orbit ay may chance ang maapektuhan ka ng malakas na radiation kahit nasa loob ka pa ng spaceship. Hanggang ngayon ay wala pang sasakyan na kayang magsakay ng astronaut na kayang makalagpas sa Van Allen Belts. Pero bakit hindi ito naging problema way back 1969? Isang patunay dyan ay ang isang ito. Right now, we only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. And this new system that we're building is going to allow us to go beyond. Ika-7, missing files. Dahil nga sa sunod-sunod na pagdududa ng mga tao ay marami nang umaalma. Siyempre, pera ng gobyernong ginagastos para dito ay pera din ng tao. Marami ang gustong mag-imbestiga sa mga nangyayari. May mga politiko na nagre-request ng files ng NASA. Pero alam nyo ba ang sagot ng NASA? Nawawala na raw ang mga files na ito. Napaka-imposible namang mawala ang napaka-importanting dokumento. Lalo pa ang files na kauna-unahang pagtapak ng tao sa buwan. Nawawala o baka naman wala talaga. Ika-8, fake Mars footage. Ito ang Olympus Mons. Ito ay ang sikat na bulkan sa Mars at ang pinakamataas na area ng planeta. Sinabi ng NASA na nakuhaan daw nila ito ng malapitan gamit ang kanilang rover. Pero bakit tila may kamukha ito sa Earth?
Isang grupo ng mga researchers ang nakahanap kung saan daw nag-shooting ang NASA at pinalabas nilang Mars daw ito. At ano to? Bakit may Mars rover? Nasa malapit pa ang mga truck nila na may dalang mga kamera. Mars mission o money mission? Ika-9, fake astronaut deaths. Ang kuhang ito ay nangyari taong 1986. Sumabog sa himpapawid ang Space Shuttle Challenger na papunta sana sa kalawakan upang mag-deploy ng communication satellite. Pero sa kasamaang palad ay sumabog ito agad wala pang 2 minuto sa himpapawid. Naglalaman ito ng 7 astronaut na kasamang nasunog din nung araw na iyon. Napanood ito sa buong mundo at talagang marami ang nagluksa dahil sa pagkamatay ng 7 astronauts. Ginawan pa sila ng tribute ng Amerika bilang paggunita. Pero napag-alaman na buhay pa pala ang 6 sa mga ito. Isa-isahin natin. Si Ellison, sinabing kambal niya lang daw ang kasakasama ng kanyang pamilya. Ito naman si Michael Smith, hindi man lang nagpalit ng pangalan at professor na ngayon. Si Sharon Krista McAuliffe, tinanggal niya na sa pangalan ng Krista at law professor na ngayon. Si Francis Richard Scobie ay Richard Scobie na lang ngayon at CEO na ng isang kumpanya. Judith Resnick, na may parehas na pangalan at isa ng law professor. At ang huli, si Ronald McNair, na may kambal din daw na si Carl McNair. Talagang pinanindigan na ng NASA na patay na ang mga astronaut na ito. Dahil mabibisto sila na pinipeke lang nila ang paglipad ng mga astronaut kung palalabasin nilang buhay pa ang mga ito. Sabi pa ng iba ay sayang ang luha nila. Paiyak-iyak pa raw sila nung araw na iyon. Because I know. Ibig sabihin lang mga kapantas ay wala talagang lamang astronaut ang shuttle na ito. Hindi nila inaasahan ang pagsabog at ano pa nga ba? Dapat nilang palabasin na patay na ang mga astronaut dahil malabo naman talagang mabuhay ang mga ito sa ganitong insidente. Ika-10, bubbles in space. Napakaraming video ang nagkalat sa internet na may bula sa kalawakan. Napakalabong kuha ang mga ito sa space dahil walang gravity dun. At nang interviewin ng NASA tungkol dito bakit may bula sa kalawakan ay wala silang masagot na maayos. Ika-11, mga harness. Tignan ang pagtumbling ng isang ito na nasa ISS daw. Pero bakit may tali? Tignan din ang isang ito. Kunwaring nagpapaikot-ikot siya sa space station, pero obvious naman ang tali. Ito pa isa. Bakit umaangat ang damit niya sa saktong pwesto ng pinaglalagyan ng harness? Ganon din itong nakaitim. Halatang halata na may humihila sa kanya. Ang isang ito naman ay humawak pa sa tali. At ito ang pinakamalupit. May napigtasan ng tali habang nasa interview. Matapos ang pangyayaring ito ay wala nang kasunod na kuha. Tila ba iniba nila ang usapan at nagpalabas na lang ng iba't ibang view mula sa space. Ika-12, NASA edit. Ang 2 litrato na ito ay galing sa website ng NASA mismo. Ang nasa kaliwa ay kuha daw ng Jupiter taong 2014 at ang nasa kanan naman ay 2016. Sinabi nila sa kanilang website mismo na ang 2 ito ay actual footage ng Jupiter sa magkaibang panahon. Pero kung titignan nating maigi ay walang pinagkaiba ang 2 litrato maliban sa ipinatong na aurora. Ayon sa mga dalubhasa ay napakalabong makuhaan ng Jupiter ng magkaparehas na imahe sa magkaibang oras dahil aktibo ang atmosphere nito. Ibig sabihin, minu-minuto ay nababago ang kanyang itsura. Bakit nga ba pinipeke ng NASA ang mga ito? Marami pang mga ebidensya ang naggalat sa internet, kaya malamang baka magkaroon tayo ng part 2. Ano sa tingin nyo mga kapantas ang hindi natin naisama sa video? I-comment nyo lang sa ibaba at para ma-shoutout din kayo sa next video. Okay. Shoutout pala kay Almea Victoria Cadag. Salamat sa panonood. Napakagandang bonding naman ni Leia at Nathalia ang panonood ng ating video. Shoutout sa inyo mula sa Quezon City. Shoutout din kay John Cedric Amores. Nakakatuwa dahil talagang marami ang gustong matuto sa ating channel. Kung gusto nyong ma-shoutout, like at comment lang sa ating video.
Yun lamang po para sa video ito. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.